Uso nga po ngayon ang pagpapaliit ng braso sa pamamagitan ng Barbie Arms Lipo. Marami po ang nahuhumaling dito dahil sa instant transformation na ibinibida sa social media. Pero ligtas nga ba ito at para ba talaga ito sa lahat? Yan po ang pag-uusapan natin kasama ang ating paboritong resident morning doctor na si Dr. Char. Good morning, Doc! Good morning, Mommy Dames! And good morning din po, mga kapatid. Para po ipaliwanag kung ano nga ba ang Barbie Arms Lipo, makakasama natin ang cosmetic surgeon na si Dr. Romeo Bato. Good morning, Doc Romeo. Good morning, Dr. Char. Gusto ko yung pangalan mo, Doc, kasi si Boy at Romeo din siya. Junior naman siya, junior. Oo. Doc, eto na, simulan po natin. All over social media, usong-uso po ngayon yung tinatawag nilang Barbie Arms Lipo. Ano nga po ba ang procedure na ito? Ang Barbie Arms Lipo ay isang uri ng high definition liposuction na nakatuon sa pagpapapayat, paghubog ng braso para mas maging mahabang tignan, payat at well-toned, parang feminine talaga ang braso. Na tulad ng braso ng Barbie doll. Kaya tinawag yan na Barbie Arms. Ito naman, Doc, bukod, Doc, sa pagtanggal ng fat at para mas mag-tone pa yung braso ng mga nagpapagawa ng Barbie Arms Lipo, ano pa nga ba yung ibang benepisyo nito, Doc? Of course, pag tinanggalan mo yan ng fat, ay ang braso mo ay mas maging slim, no? At mas maganda ang hubog. Nagbibigay ng long-lasting results, no? Ito ay napaka-safe na procedure at pwede mong i-combine ito sa mga skin tightening procedures. No? I know of that, no? Kasi usually talaga, when you take out the fat, you really have to tighten the skin. Kasi yung skin, usually, Doc, diba, if you don't touch it, nakalaylay siya talaga. Kaya dapat talaga ka-partner niya ng skin tightening. Correct, Doc? Hindi naman. Pagka hindi naman sobra ang laylay ng skin, mga medyo bata pa, usually pag nilipo mo, tinanggal mo yung fat, nagre-retract yung skin. That's amazing. So, maganda pa rin ang hubog. Dok, ito, sino ang pwede, sinong hindi pwede na sumailalim sa Barbie Arms Lipo? Halos lahat naman ay pwedeng sumailalim yan. Pero may mga criteria tayo na sinusunod. No? Dapat stable ang kanyang timbang. No? Hindi siya masyadong mataba. No? Tapos, yung skin niya ay dapat maganda ang elasticity. Kagaya ng sinabi mo kanina, na pagka medyo maluwag yung skin, ay medyo pangit ang magiging resulta kasi lalaylay yun. No? Dapat ang mga pasyente ay malusog sila. No? Healthy. Wala silang mga comorbid conditions na pwedeng maka-apekto sa recovery. No? At saka dapat hindi sila naninigarilyo. At kung naninigarilyo naman, pwede itigil muna nila yung paninigarilyo before and after ng procedure. No? Kasi ang paninigarilyo ay nakaka-apekto sa healing. Agree. Oo. At saka tumataas ang mga komplikasyon. That's right. Ito naman, Doc, kasi kapag naririnig ng mga tao yung salitang liposuction, palaging may kasama o kaya kaakibat na pangamba. Dahil nga sa ilang insidente kung saan nagkakaroon ng ibang komplikasyon yung mga sumailalim dito. Masasabi ba natin, Doc, in general, safe nga ba ang Barbie Arms Lipo? Magandang tanong yan, Chad. No? Generally, ang liposuction, no, in general, ay safe na procedure. No? As long as it is done by a qualified cosmetic surgeon, done in a licensed, accredited facility. Now, I'm proud to say that my clinic is one of the few accredited clinics by the DOH in the Philippines. Kaya I assure my patients na medyo talagang safe sila pag sa aking clinic. Oh, kasi Doc, diba, we've heard horror stories talaga. Minsan, sa kagustuhan nilang makatipid, gusto nila to, merong lalapit sa kanila, sasabihin, medical practitioner sila, at sabihin, ay naku, alam mo, for a fraction of a price, ganito ang makukuha mo dyan, dito mo na lang sa bahay gawin, or sa bahay ko na lang, or dito lang in one room, diba? So, maganda talaga that you're saying that, Doc. Eto, ano ba yung mga side effects, Doc, o kaya naman mga komplikasyon na maaaring idulot ng Barbie Arms Lipo?
Kagaya ng sinabi ko nga kanina, generally safe ang liposuction. Especially ang Barbie arms, maliit na area lang ang itinitreat yan. So may mga komplikasyon na madalas, pero madalas ay banayad lang. Kagaya ng pamamaga, kagaya ng pamamanhid ng at minsan nagkakaroon ng fluid accumulation, yung seroma na tinatawag. At ang very common is yung contour irregularities, no? Yung mga bako-bako. Nakita niyo siguro sa internet yan, may mga nag-post ng bako-bako na arms, no? Kasi ang sa liposuction, importante is hindi yung tinanggal mo na taba. Importante yung iniwan mo, no? Kasi pag sobra kang nag-lipo, magre-result talaga yan ng mga contour irregularities. Ito naman, Doc, dahil nga sobrang dami na ng mga tao na naeengganyo dito, so madami na sumasailalim sa Barbie Arms Lipo. May mga clinic na hindi rin accredited, di ba, Doc? Nag-offer sila ng mga mas mura, pero hindi quality yung mga services na ginagawa nila. So ang nangyayari, nagiging botched o kaya hindi maganda yung resulta doon sa Barbie Arms Lipo na ginawa sa kanila. Meron ba kayo, Doc, pwedeng payo na pwedeng ibigay sa ating mga kapatid na gustong sumailalim sa Barbie Arms Lipo? Well, bago sumailalim sa mga ganitong procedure, dapat alamin mo muna, no, kung kwalipikado ka sa ganung procedure. No? Alamin mo, ito ba talaga ang gusto mo? Diba? I-assess mo yung motive mo. Ano ba talagang purpose mo? Kaya ba't nagpapagawa ka ng ganyan? Baka mamaya, sabi lang ng kaibigan ko, nakita ko sa social media na maganda yung ganito. Hindi lahat ay qualified sa isang klase ng procedure. Kaya pag-aralan mo mabuti. Huwag mo apurahin. No? Magkonsulta ka sa mga lisensyadong doktor. Tanungin mo kung anong mga side effects, ano mga recovery period, mga ganon. Tapos pag may duda ka, huwag kang mag-apura. No? Mag-post ka, pag-isip ka, then do your research. No? Sabi, pagtanong ka sa mga ibang doktor, get second opinion. No? Kasi ang procedure na ito ay hindi naman ito sakit. No? Ito ay body contouring. It's an elective procedure na kailangan pag-isipan mo mabuti. That's Ang right. tamang decision ay napaka-importante sa ganitong procedure. Yes. And syempre, Doc, di ba napaka-importante din ng healthy diet and lifestyle? Yan, talagang yan pa rin ang kailangan natin. Yan ang susi talaga ng matagalang resulta ng mga ganitong procedure. Mas Pag tumatagal hindi mo talaga. binago yung lifestyle, babalik pa rin yung taba. Kasi akala ng mga ibang tao kasi, Never pag na. nagpalipo ka na, hindi babalik pa yan. Or kung nagpalipo ka, halimbawa, kung saan parte, malamang hindi na babalik doon, pero pupunta sa ibang parte ng katawan. Yeah, kaya naman, paalala din po sa ating mga kapatid, hindi dapat gawing pamalit sa tamang diet ang exercise ang Barbie Arms Lipo. Pampaganda at pangkontour lang po ito, hindi pamalit sa pampapayat. Tama ka. Ayan. Ang ganda ng mga usapan natin dito, Doc. Kasi naman ito naman ay tunay na nangyayari. Yes. At alam mo, walang pinipili itong estado sa buhay. Marami akong kilala na kahit na parang budget na budget sila, pero nagagawa nila to ng paraan. So kung ito po ay procedure na kinoconsider nila, best talaga to first make sure na afford mo ba ito? Bagay ba sa'yo ito? And do you have the mental capacity? Sometimes kasi, di ba, Doc, dapat may psychological din briefing ito. Importante yan. Okay. Yung expectations mo dapat realistic. Yes. No? May mga tao kasi na may tinatawag kaming body dysmorphic disorder. Yun, baka mamaya. Tingin nila sa katawan nila, pangit sila. Pero in totoo, actually, okay hindi naman. Diba? Oo. Doc, any social media accounts we can find you on? Yeah, you can follow me in our Facebook, Doc, dito Instagram, po. Yan. TikTok, or YouTube under RBB Medical Group. No? Or my personal TikTok account na RBB Dr. Romeo B. Bato. Amazing! And Doc, I just want to acknowledge that your family's here, Yes. Napaka-supportive naman talaga. At sila ba nag-set up ng TikTok mo, Doc, o kayo po? Ay, sila. Ah! Meron akong social media Media manager. Napaka-social ni Doc Romeo. Ha, Doc Romeo, maraming salamat. I hope this won't be the last we will be seeing you. Sana po'y bumalik pa kayong muli. No, Doc Richard? Oo. Yes.
Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.